So guys, ngayong umaga ay wiring tayo ng isang convenience outlet na tugang. So ito, convenience outlet, wiring connection galing dito sa circuit breaker. So papaliwanag ko lang ang circuit breaker para magkaroon naman kayo ng idea. So dito sa circuit breaker ay automatic electrical switch para protektahan ang ating electrical circuit sa pagkasira or damage, agaya ng overload or short circuit. So ang overload ay ibig sabihin, so lampas dito sa kapasidad ng ating breaker. So ito ay 20 amps. So kung ating actual current ng kuryente ay lampas dito, halimbawa 21 amps pataas, so ibig sabihin automatic trip ito. So off. So parang nyari naka power on. So tester natin kasi ito may kuryente na ito. Dito nga pala sa amin yung kuryente ay line to line, ibig sabihin pare yung hot yung dalawang linya. So tarik muna yung line 1. So line 1, pagka ginanin ko siya, so ayan, kulay nagiging pula, ibig sabihin live po yan. Hindi ba kita sa camera? Yes, yan, pula. Pag lumiwanag is may kuryente po yan sa line 2. So ganun din naman kuryente. Yan ang pag nilapag yung daliri ko sa pinaka sensor niya, so nakaroon siya ng liwanag. So ibig sabihin live din ito. So sa baba nakapower niya, ibig sabihin live to. Ayan, narinig ito. Okay, so line 1, line 2 is hot o paring may kuryente. Okay, hindi katulad sa iba na yung isang line may kuryente, yung iba ay yung isa ay walang kuryente. So ibig sabihin nun ay line to neutral. So dito sa amin walang neutral, line to line ang meron. So halimbawa, balik tayo dun sa overload. Halimbawa yung kanina na 20 amps ay lumampas dito sa 20 amps, yung actual na current ang kuryente lampas, kunyari 21 amps pataas. Ibig sabihin ating circuit breaker ay multi-trip or automatic bababa or off yung ating kuryente. So ibig sabihin nun tigil na yung daloy ng kuryente nito sa ating circuit. So ibig sabihin hindi magkakaroon ng problema yung ating circuit, or para pigilan na hindi magkaroon ng sunog. Okay, hindi masunog ang ating circuit. So yan yung ating purpose ng circuit breaker, at para na rin protekta ng ating mga gamit. Okay, sa short circuit naman, halimbawa ito yung ating line 1 tsaka line 2. So pag nagdikit yan, ibig sabihin short ang ating circuit. So short circuit ang dilikitan. So may interrupt yung daloy ng kuryente.
ibig sabihin magugulo siya. So automatic, pag nakapower on yan, ba yan. So titigil na yung daloy ng kuryente sa ating circuit. So ibig sabihin tawag dito, mapigilan yung pagkaroon ng sunog o pigilan na hindi magkaroon ng sunog ang ating circuit. So pareho lang naman yan nung overload. So para protektahan ng ating mga gamit or equipment, so kaya gumagamit tayo ng circuit breaker. So yan yung ating purpose ng circuit breaker. Mas maganda kung meron tayong circuit breaker. Okay, bago tayo magawa ng mga ganitong circuit, para in case of short circuit, meron tayong protection na automatic trip or off para hindi na dumalo yung kuryente. So yan yung mga example ng protection ito sa, o yung talagang pinaka-purpose ng ating circuit breaker. So sa mga baguhan, kung gusto niyo matuto, aralin niyo muna yung mga ganito. So manood lang lagi kayo ng mga ina-upload ng ibang vlogger sa YouTube, makakuha kayo ng mga idea kung paano gumawa ng basic na electrical, o kahit na anong ina-upload nila, makikita nyo doon kung anong gusto nyo matutunan. So yan yung mga sinishare ko dun sa mga baguhan, sa mga mga marurunong na ito ay wala sa kanila, basic lang ito sa kanila. So okay, so ang gagawin natin ng susunod ay itong outlet, lalagyan natin ito ng wire o jump wire pala. Okay, so dito ito yung gagamitin natin. So palala ko lang po, ito kasi ay tutorial lang to o demo. Ang malit kasing wire na meron ako, so dito talagang standard na wire na ginagamit sa ating outlet ay number 12 American wire gauge or 3.5 mm. So yun talagang pinaka-standard. Pero dito ay sabi nga, demonstration na naman kung paano mag-connect ng wire mula breaker hanggang outlet, ay papakita ko sa inyo kung paano. Okay? Pero sa actual na wiring, halimbawa pag nag-wiring tayo ng mga bahay, so standard natin na number 12 yung tawag dito, yung wire na gagamitin natin. Tapos yung breaker 20 amps. Okay, so wiring na po natin ta. So itong ating outlet, so dito tayo mag kukonect dito sa butas, dito papunta dito sa kabila, tapos dito papunta rin dito. Okay, so papakita sa inyo paano. Dito susukatan ko muna dito, ilalampas lang natin yan para meron tayong sukatan. Meron ito dito mga wala tayo ng mga 1/2 inch. So dito tapos tutupi lang natin yan. Natin na matama naman ganun. So yeah, so
ganyan. Gawin natin dito. Tapos isa dyan. Ayan. Ito, i-lock muna natin yung isa. Kasi yung kabila, susok-sok natin yung isang wire. So, i-lock mo ito. So, ayan, matigas na yan. Na kaya bunutin. Sa kabila, ganun din. Ganun. Tapos putol. Tapos ganun ulit. Tapos tutupin lang nga rin, no? Ayan. Ayan sa kabila. So ayan, susok natin. Ayan. So ito yung silak muna natin ito. Screw. So, matibay na. So, ngayon, ang technique ko rito, bago ko mag-connect dito sa load side, dapat natapos ko na muna yung dito sa mga outlet. Baka kasi, baka lang hindi natin alam, kasi live, baka may bumuhay. So, delikado tayo. Eh, wala tayong nilagay na lockout, tag out. So dapat mayroon talaga, pero dito wala kasi akong gamit ng ganun, so hindi ko na nilagyan at wala namang manggugulo sa akin dito. So bago ko tap dito sa load side, guys, muna natin yung rito, connection sa outlet. Okay, so dito tayo magko-connect ng wire. So, babalatan natin ito. So, ganun din dito po babalak. 1/2 inch. Ayan. So, dito. Okay na. So, ayan. Lagay natin ito. Makita. Mas mahal. So, ayan. Itim. Kita ba? Ayan. Ayan, suksok natin ito sa kabilang butas. Itim. Para hindi tayo malito. Okay. So, ayan. So, screw ko na ito. So, ayan. Matigas na siya. So, yung kabilang linya, yung puti, dito naman sa kabila. Okay. Nalagay. So, ipapakita lang natin yung connection.
i-ayos lang natin itong ano, naka-usli. Yan. So, check natin. Lapit natin yung camera. So, yan. So, okay lang yun. Nakalabas ng konti yung copper. So, yan. Yung puti. Ito naman puti. Yan, puti. So, yan yung connection ng wire dito sa outlet nya. Okay, so ito yung ating jumper, isa. So ito yung isa para mapatawid natin yung kuryente sa kabilang outlet. Okay, kung pumasok yan dito, dito pupunta yung kuryente papunta sa kabilang, punta rito sa kabilang outlet. Okay, so yan yung ano, connection. Okay, so fix natin ito sa box nya, utility box. Ayos lang natin yan. So natin uda. Okay na yung ating ano, outlet. So dito naman tayo. So ganun din dito. Dito lang tayo ng 1/2 inch. Lagyan natin yung insulation ng kaya. Dito naman kahit umabalaw ito, wala ang problema. Wala. Dapat takbo ba yung ating breaker bago tayo mag-tap. O naka-off yung position ng breaker.
Dito naman kahit na magkabalik ng kulay o wala kasi line 1, line 2. Ito naman ay easy. Hindi katulad ng mga DC na mayroong polarity na sinusunod. So dito kahit na magbaliktad, okay lang basta dalawang linya. Yan na yan. So ito na yung ating connection. So titest na lang natin. Ito yung gagamitin natin na tester. So ito ay mura lang kung wala kayo sa bahay nyo. Pwede kayong order sa Lazada. Mura lang ito. Magamit natin sa mga pagtitest ng ganitong wiring connection. So itawag dito, papawerin ko na para ma-check natin yung kuryente. So yan, so ibig sabihin yung power to. Okay, kita ba yan? Kabila meron. So dito tayo sa outlet. Yan, indicator. Taas. Okay, taas natin para kita nyo. Yan. Yan, meron. So yan, pag makita yan, so meron. Yan, meron. Yan, meron. So okay na ng ating electrical wiring ng isang tugang na outlet saka breaker. So sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. Paki-subscribe na lang po ng aking channel para updated po kayo sa bagong upload na video. Maraming salamat po.